Isang batang lalaki ang nakatagpo ng isang makapangyarihang robotic na braso na kayang sirain ang anumang kalaban ng mag-isa. Nagsisimula ang kwento nang mapansin ni Hikaru ang isang malakas na sinag ng ilaw na nagmumula sa isang gusali. Biglang nag-ingay ang mga alarma sa loob ng gusali at ang mga gwardya ay nagulat nang malaman na isang napakahalagang bagay ang ninakaw. Ang magnanakaw ay si Akai at mabilis siyang tumakas gamit ang kanyang mga acrobatic na galaw. Nasa bubong na siya nang makasalubong niya ang mga gwardya subalit siya ay tinatawag na Mecha UD host at inilabas niya ang kanyang sandata. Sinimulang talunin ni Akai ang mga gwardya kaso may mga sandata na anti-UD ang mga ito kaya nahuli siya. May iba pang host na naghahanda upang bawiin ang cube na ninakaw niya at nagsalita ang Mecha UD ni Akai at nainsulto dahil sa masamang pagtrato sa kanilang uri. Ngunit hindi nagpakita ng interes ang lalaking may asol na buhok dahil naniniwala siyang ang mga Mecha UD ay mga kasangkapan lamang para sa mga tao. Binalik ng lalaki ang cube at sinimulang asarin siya ngunit may ilang lihim pa si Akai at nakalaya siya. Nagsimula ang isang epic na labanan at iniutos ng lalaki na hulihin si Akai pero napaka-agile niya para mahuli agad. Sa huli ay nabawi niya ang cube ngunit nasira ang lagyanan nito at sumabog ang napakalaking kapangyarihan mula rito. Ito ang sinag ng ilaw na nakita ni Hikaru at naramdaman niyang may kakaiba habang naririnig ang isang boses na humihingi ng tulong. Kinabukasan ay papasok na sa paaralan si Hikaru at iniisip pa rin kung ano ang nakita niya habang nasa tren. Bigla siyang nakaramdam ng panic attack at sinubukan na bumalik sa bahay pero nakita siya ng mga kaibigan niya. Samantala si Akai ay sinermonan dahil sa kaguluhan na sanhi niya at sinabihan siyang ang cube ay malapit pa rin sa lugar. Nangako siyang hindi na siya magkakamali ulit at sinabi ni Hikaru sa kanyang kaibigan ang tungkol sa boses na narinig niya at ang liwanag na nakita niya noong nakaraang gabi. Pagkatapos niyang lumapit ay sumabog ang gusali at nakuha ni Hikaru ang video ng pangyayari, ngunit sa hindi malamang dahilan ay walang lumabas sa recording at nakakita rin si Hikaru ng isang maliwanag na bagay na nahulog malapit sa lugar, ngunit wala rin iyon sa video. Hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga kaibigan nang ipaliwanag niya na may boses na humihingi ng tulong at inakala nilang nag-stream lang siya. Tinukso siya ng mga ito dahil naniniwala siya sa multo, ngunit nagulat si Hikaru nang muling marinig ang boses. Mabilis na tumakbo si Hikaru papunta sa direksyon ng boses subalit sinabihan siyang masyado na siyang malapit sa isang restricted area. Isang pulis ang nagsabi sa kanya na umuwi na pero iniwan din siya roon. Sa muli ay narinig ang boses na humihingi ng tulong. Hindi mapigilan ni Hikaru ang sarili kaya't tumakbo siya papunta sa restricted area at naghanap ng pinagmumulan ng boses. Sa huli ay natagpuan niya ang isang kumikislap na cube at mula rito nanggagaling ang boses na humihingi ng tulong. Gulat na gulat si Hikaru ngunit nagpasya siyang hawakan ang cube. Sa hindi malamang dahilan ay lumipad ang cube papunta sa langit matapos hawakan ni Hikaru at nagulat siya nang bumagsak ito pabalik. Halos tamaan siya ng cube at biglang sumabog ito ng napakalakas na enerhiya at ang liwanag ay sobrang maliwanag, at si Akai ay nagulat nang makita ito. Ngayon ay may isang higanteng braso na lumabas mula sa likod ni Hikaru at tuwang-tuwa ang braso dahil sa wakas ay nailigtas ito. Tila hindi nararamdaman ni Hikaru ang higanteng braso habang hinahanap niya kung saan nagmumula ang boses, at nagpakita na ang braso. Agad na nagpasalamat ang braso kay Hikaru sa pagligtas sa kanya at tinanong kung ano ang pangalan niya. Nababaliw na si Hikaru dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari pero nagpakagalang ang braso at nagpakilala muna at sa kasamaang palad, nakalimutan ng braso ang kanyang pangalan at sinubukan ni Hikaru na lumayo sa kanya. Hindi maalis ni Hikaru ang braso kaya napansin niyang nakakabit ito sa kanyang hoodie at bago pa siya makakuha ng sagot, isang drone ang nakakita sa kanya at sinabi na natagpuan na ang target. Akala ni Hikaru isa itong delivery drone kaya hindi niya ito pinansin pero ang drone ay isang sandata ng mass destruction kaya't kailangan niyang tumakbo para sa kanyang buhay. Sinabi ni Hikaru sa braso na lumayo sa kanya at sumama sa drone pero ipinaliwanag ng braso na si Hikaru na lang ang tanging kaibigan nito ngayon. Natisod si Hikaru at nahulog na dahilan para mahila ng braso ang kanyang pantalon, pero nagawa ni Hikaru na gamitin ang braso upang pigilan ang drone na hatiin siya. Ipinapaalala ng braso na wala silang oras para magpapatawa at nakita nila na maraming Terminator drones pa ang dumating. Sinabi ng braso na hindi sila dapat matakot dahil kailangan lang nilang magtulungan upang makatakas at samantala, isang grupo ang nabalitaan na natagpuan na ang trigger arm. Isang lalaki ang natuwa na bumalik na ito pero galit ang lahat ng malaman na nakipag-ugnayan ito sa isang hindi kilalang tao.
Hindi pa sila sigurado pero inisip nila na ang batang ito ay isang ordinaryong sibilyan. Inatasan ng Pangulo ng grupo si Colonel Sanders na hawakan ang sitwasyon kaya iniutos nito na maglatag ng perimeter sa lugar. Inuuna ng kalaban ang paghuli sa trigger arm at hindi niya iniintindi kung ano ang mangyayari sa bata. Nakatago muna si Hikaru at pinuri siya ng braso sa pagiging mabilis niyang tumakbo at galit na tinanong ni Hikaru kung ano ba talaga ang braso, pero hindi na nito maalala ang sarili nitong pangalan. Ang tanging alam nito ay si Hikaru ay isang mabuting tao at ipinaliwanag ng braso na wala siyang sapat na arbitrium, kaya hindi siya makakagalaw ng maayos at nagtaka si Hikaru kung ano ang arbitrium, pero erratic ang braso at tinanong na lang ang pangalan ng bata. Hindi ipinakilala ni Hikaru ang sarili niya at sinabi na mukhang kayang makatakas ng braso ng mag-isa. Ipinaliwanag ng braso na nasa panganib pa rin sila at nag-aalala ito para sa kaligtasan ni Hikaru at sinisi naman ni Hikaru ang braso sa lahat ng nangyari, binanggit na magiging mas ligtas siya kung lalayo siya rito. Habang lumayo si Hikaru ay napansin niyang tila nasasaktan ang braso, kaya nakiusap itong huwag siyang iwan at nagmadaling bumalik si Hikaru upang tulungan ang braso pero mabilis itong nakabawi at pagkatapos nito, umalis ulit si Hikaru pero paulit-ulit nilang ginawa ito at sa wakas ay naging malinaw na kailangan manatili si Hikaru malapit sa braso, kung hindi ay mawawalan ito ng lakas. Wala nang ibang magagawa si Hikaru kaya't napilitan siyang isuot muli ang hoodie na may nakakabit na braso, bigla na lang natagpuan ulit sila ng mga drone at sa pagkakataong ito ay hiniling ni Hikaru sa braso na maging kapaki-pakinabang, tumugon ang braso at hinahatak si Hikaru palayo pataas. Sa itaas ay inisip ng lalaking may asol na buhok na sapat na ang mga drone upang harapin ang isang sibilyan, dahil kailangan niyang mag-focus kay Akay na nasa malapit at si Akay naman ay nasa ibaba ngunit mahina siya sa direksyon, sinabi ng boses sa kanyang tenga na dapat siyang pumunta sa kabilang direksyon. Hindi siya interesado na umikot sa buong gusali kaya inisip ng kanyang mga braso na durugan ang pader, pero pinili ni Akay na sumiksik sa isang bukas na bahagi ng gusali at patuloy na tumatakbo si Hikaru para sa kanyang buhay ngunit natagpuan siya ni Akay, mabilis niyang inilabas muli ang kanyang mga braso at mabilis na natalo ang mga drone. Tinawag ni Akay ang braso niya na Elma at binalaan ito na huwag gumalaw kundi ay papatayin niya ito agad. Ipinapaalala ng mga braso ni Akay na dapat niyang basahin ang isang script para mapakalma ang kanyang mga target pero biglang pumasok si Bluey. Naghahanap ng paghihiganti para sa nangyari noong nakaraang gabi. Nauwi ito sa pagtatalo sa mga braso ni Akay at ipinakita ni Elma kay Arrow ang isang paraan para makatakas at hindi makasunod si Akay dahil abala siya sa paggamit ng kanyang mga braso. Sinimulan ng mga drone na habulin si Hikaru kaya't lalo pang nagalit si Akay. Nang hinayang si Hikaru na pumasok siya sa restricted area at takot na siya ngayon at sinabi ni Elma na iwan na lang siya at tumakas. Dahil lahat ay humahabol kay Hikaru at ayaw niyang madamay pa ito at nag-alinlangan si Hikaru dahil mawawala ang lahat ng lakas ni Elma kung iiwan niya ito. Natutuwa si Elma na mabait talaga si Hikaru at ito palalo ang nagpapatibay sa kanyang desisyon at naalala niyang ayaw na niyang makakita ng mga mabubuting tao na nasasaktan. Sinabi ni Elma kay Hikaru na kalimutan na lang ang lahat ng nakita niya at tumakas agad at sa puntong iyon, makikitang si Akay ay natalo na si Bluey at galit na sa pagtakas ni Elma. Sumuko si Elma at pumayag na sumunod kay Akay basta't pakakawalan niya si Hikaru. Nagbago ng isip si Hikaru at nagdesisyon na huwag nang maging duwag, dahil hindi niya matanggap ang ideyang tumakbo lang siya at nagpasya si Akay na kailangan na niyang sirain sila, pero nakakagulat na sinabi ni Elma kay Hikaru na humakbang papunta sa harap. Nag-alinlangan si Hikaru pero ipinaliwanag ni Elma na ito lang ang tanging paraan para makaalis sila sa sitwasyon. Nagtiwala si Hikaru sa braso na kakilala lang niya at dali-dali siyang sumugod at si Elma ay dumaan sa isang uri ng pagbabago na nagbigay ng kakayahan kay Arrow na suntukin si Akay, na ang tanging nagawa na lang ay abutin sila habang tumakas sila. Lumabas sina Hikaru at Elma mula sa lugar at sa wakas ay formal na ipinakilala ni Hikaru ang sarili niya, samantala sa loob ng isang gusali ay may isang batang lalaki na bumagsak at galit na nagtatanong kung sino ang nagnakaw ng kanyang mecha UD. Lubos siyang nagagalit at idineklarang ang trigger arm ay pagmamay-ari niya. Disappointed naman ang boss ni Akay nang marinig na pinakawalan niya ang braso, pero naiintindihan niya dahil wala namang inaasahan na isang sibilyan ang makakakontrol kay Elma. Wala na silang oras na sasayangin dahil tiyak na hahabulin sila ng kanilang mga kaaway kaya't pinadala niya muli si Akay para kunin ang braso at kinalaunan,
dinala ni Hikaru si Elma sa paaralan ngunit tiniyak niyang itago ang higanteng braso na nagsasalita. Ngunit nang dumating si Hikaru sa klase, laking gulat niya nang makita na si Akai ang bagong estudyante sa paaralan at hindi pinansin ni Akai ang lahat at umupo sa tabi mismo ni Hikaru, at ipinakilala niya ang sarili. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.